Kayo ba ka-backyard, it's Friday morning, back to routine. So, ang gagawin ko ngayon is kukuha ako ng mga dahon na pwede kong maibigay sa aking mga alagang ibon. At saka samahan nyo din ako dahil meron akong mga breeders na meron ng mga itlog, meron ng mga painakay na pwede natin makita ngayon at masilip sa loob ng nest box. So, bago tayo pumunta doon mga ka-backyard, nandito nga pala ako sa likuran ng aking bahay. Kikita nyo yan mga kangkong na yan mga ka-backyard. So dyan tayo mangunguha ng mga dahon. Pwede kong maibigay sa aking mga alagang ibon habang tinitingnan ko ang loob ng kanilang nest box. So wag na nating patagalin mga ka-backyard dahil masyadong excited ang ating video ngayon dahil marami na silang mga painakay. So let's go! So ngayon mga ka-backyard, kukuha na tayo ng kangkong. So medyo payat pala yung mga kangkong ko dito sa aking area dahil ang lakas talaga ng init at saka medyo lumiit po ang kanilang mga dahon. Unlike sa mga nakaraang buwan na wala pang masyadong malakas na init, so matataba po ang mga kangkong na to. Pero okay naman ang ganitong klase ng kangkong mga ka-backyard dahil ito yung paborito ng aking mga alagang ibon. Dahil hindi sila masyadong mataba and then maliliit lang po yung mga dahon nila at tangkay. So gustong gusto ito ng aking mga alagang ibon. So ngayon bago tayo pumunta doon sa aking ibunan at samahan nyo ako na mag-check sa kanilang mga nest box, so bibigyan muna natin sila ng regalo. So itong paborito nila ang ibigay ko sa kanila bago tayo mag-check para makakain naman sila ng mga dahon-dahon. So maganda din kasi mga ka-backyard na hindi tayo umaasa sa seeds na ibinibigay natin sa ating mga alagang ibon. So paminsan-minsan dapat mamimigay din tayo ng mga dahon sa kanila na pwede nilang kainin. So isa po ang kangkong doon sa paborito ng aking mga alagang ibon na kainin. At saka tipid din itong pagkain na to sa kanila dahil pag wala kayong ganito sa bahay o wala kayong tanim, so pag bumili kayo sa market, ang isang tawag doon, isang butok dito sa amin ng kangkong, so nagkakahalaga lang po ng 8 pesos. So kapag wala kayong tanim na ganito, so pwede kayong bumili doon sa palengke at saka maibigay nyo sa inyong mga alagang ibon. So ayan mga ka-backyard, tapos na tayo nanguha ng kangkong. So pupunta na ako doon sa aking ibunan. At saka update ko nga sa inyo mga ka-backyard, ito yung 3 pabo ko na binili dati at saka in-upload sa inyo at pinakita. So malaki na po sila. Pero ang ganitong klase ng laki nila, so hindi pa ito good for breeding dahil medyo bata pa talaga sila. So mag-aantay pa rin ako na mangitlog na sila at saka mag-start na sila mag-breeding. So ayan mga ka-backyard, tapos ko na nahugasan ang kangkong na kinuha natin doon sa aking likuran. So sa likuran nga pala ng aking backyard, so may maraming kangkong doon. So nahugasan ko na. So ganito ako mga backyard pag once nagbibigay ng pagkain sa aking mga alagang ibon. So binabanding ko muna sila. So tingnan nyo mga backyard, lumalapit sila sa dahon ng kangkong na inilagay ko sa labas ng cage nila. At saka ang kukulit talaga ng mga ibon na to dahil pag once naglalagay na ako ng mga ganitong dahon sa aking cage, so ayan, lumalapit na agad sila. Tapos tinitikman agad nila ang kanilang paboritong pagkain. So pag once namimigay pala kayo ng kangkong sa inyong mga alagang ibon mga ka-backyard, so huwag nyong bigyan araw-araw. Dapat ang pagbigay nyo 2 times a week para maiwasan natin ang pagtatai ng ating mga alagang ibon. Dahil pag inaraw-araw nyo po ang pagbigay ng kangkong sa kanila, masyado pong matubig ang kangkong. So ang tendency po nun, magtatai po ang inyong alagang ibon. So mas mabuti na magbigay kayo na hindi araw-araw. So ayan, nalagay ko na sa loob ang kangkong. So kitang-kita nyo naman mga ka-backyard, nilang tatanagan nila. At saka lumapit agad yung mga nasa dapuan. So ganito po sila kasaya pag once namimigay ako ng kangkong. So dito naman sa baba mga ka-backyard, dito yung pair ko ng cockatiel. Nung last na in-upload ko sa inyo, doon ko inilagay ang kanilang cage sa may pintuan ko. Kaso lang, bad news dahil inatake po ng langgam ang kanilang itlog na 3 doon. So
para mag-success ang kanilang breeding, inilipat ko sila dito sa kabila kong area. So ngayon mga ka-backyard, mayroon na silang 2 painakay. At saka malalaki na po, medyo may pakpak na siguro yun kasi nung nakarang araw, siniko ang nest box nila. So medyo may konti ng pakpak. So tips ko nga pala sa inyo mga ka-backyard, bago kayo humawak sa painakay ng inyong alagang ibon, so mas mabuti na ibabad nyo muna ang inyong kamay sa seeds para mangamoy seeds ang kamay nyo pag once sumawa kayo sa inyong alagang ibon. So ang ibon ko na to is hindi naman sila masilan, pero mas mabuti na yung nakakasiguro tayo para hindi mamatay o hindi patayin ng parents ang kanilang painakay. So nilagay ko ang aking kamay sa canary seeds. So ito na nga pala mga ka-backyard ang 2 painakay ng aking cockatiel na pair. So, isa po siyang pearl na cockatiel ang hinahawakan ko. So, medyo madami-dami na din ang kanyang balahibo. At saka, ang ganda po niya mga ka-backyard. Ayan. So, 2 lang ang na-produce nila sa akin dahil first time pa nila na mag-alaga ng mga painakay nila. Pero not bad mga ka-backyard, kahit 2 lang, malulusog naman ang kanilang mga painakay. At saka marunong naman magsubo ang hen at saka yung cock. So nakapagbigay po sila sa akin ngayon ng 2 malulusog na painakay. So I hope sa susunod na clutch nila makabigay na sila ng like 4 na mga painakay o di kaya 3 para medyo madami-dami naman ang ating harvest dito sa aking munting area. So ito namang isa, hindi pa masyadong marami ang kanyang balahibo. Ayan. So, isa po siyang gray. Yellow face gray na inakay. At saka, ang kanyang ulo is yellow po ang kanyang ulo mga ka-backyard. At saka, ang cute na inakay na to. At saka, busog na busog talaga siya mga ka-backyard. Tingnan nyo. Malaki talaga yung butsi niya. So, isa lang itong palatandaan na maganda mag-alaga ang parents nila. Dahil hindi payat ang kanyang mga inakay. So, isarado na natin mga ka-backyard dahil silipin pa natin yung ibang nest box ng aking mga alaga dito para makita din ninyo kung ano ang nangyayari sa loob ng nest box. So, itong parisa na to mga ka-backyard, ito yung ginawa ko na DIY cage gamit po yung electric fan. So, ang inilagay ko dito na parisan is yung Pearlback Hagurumo ko na parisan. So, silipin natin mga ka-backyard ang loob. So, ayan. So, ang hen po dyan mga ka-backyard is isang Spangle Pearlback Hago. So, meron po siyang 4 na itlog dyan at saka nakikita natin is yung 2 lang. Dahil medyo nakatago yung 2 mga ka-backyard. So, hindi ko na lang kunin para hindi maistorbo ang hen. So, sarado na natin ulit dahil wala pang painakay ang kanyang nest box. So, tapos ko na pala itong na-candling mga ka-backyard at saka yung itlog nila is 5 and then infertile po yung isa tapos ang 4 po dyan is fertile. I hope makapagpalabas tayo ng visual hago sa parisan na to para makita din ninyo kung gaano kaganda ang visual hagromo pag once nakapagpalabas tayo ng painakay nila. So, sa ngayon mga ka-backyard, binigyan ko muna sila ng paborito nilang pagkain na kangkong para mayroon silang makain sa kanilang cage. So, kak pala yung nasa baba mga ka-backyard, siya yung naunang tumikim sa dahon ng kangkong na ibinigay ko. So, ayan, nilantakan agad niya dahil gustong-gusto talaga ng ibon na to ang kangkong. So, dito naman sa kabila mga ka-backyard, dito yung last na na-harvest ko na 4 na mga painakay sa parisan na to. Isang albino hen at saka yellow face gray na cock. Dito naman sa kabila, nag-i-start na din itong pumasok-pasok sa nest box. Ang hen dyan is yung pearl ko na cockatiel yung nasa baba. At saka ang cock naman is yung nakita nyo na nasa taas. So ayan, yan po yung cock na pied yellow face. So itong albino at saka itong yellow face gray is mayroon na po itong 2 itlog ngayon mga ka-backyard. So check natin baka napisa na yung
isang itlog nila. So wow, may inakay na mga kabakyard. So napisa na nga mga kabakyard ang isang itlog nila. So ito siguro yung unang na-produce ng parisan na to. So dalawa lang ang naibigay nila sa akin mga kabakyard dahil siguro sa sobrang init dito sa aking area. Kaya dalawa lang yung na-produce nila sa akin. Not bad dahil nung unang clutch nila is ang ibigay nila sa akin is nakapagbigay sila ng 4. So ngayon, pagbigay sila sa akin ng 2. So pag once medyo umulan-ulan na ang ating panahon, so bumalik na naman ang magandang pagbigay nila sa akin ng mga itlog at saka sisiw. So dito naman sa kabila, ito yung parisan ko na English Budgie. So ito nga pala yung tinira ng daga na naagapan ko. So ngayon, mayroon na silang 2 painakay mga kabakyard. So isa itong English Budgie, Texas Clear Body po na mga English Budgie ito. So mayroon siyang 2 painakay ngayon. So dito naman, ito yung nursery kids ko sa aking mga harvest na mga parakeets budgerigar. At saka ang aking green opaline at saka green pastel opaline is naghahakot na po sila ng nesting material. So dito naman sa taas, ito yung rainbow material para kids ko. So ayan. Mayroon na pala itong 2 painakay mga kabakyard na nasa loob ng nest box. So 2 lang ang naibigay nila sa akin dahil 5 to ang itlog nila, kaso infertile yung 3, and then nakapagbigay naman sila sa akin ng 2 mga painakay. So naintindihan ko naman ang aking ibon mga kabakyard dahil nga nakaranas tayo ng sobrang init sa ating panahon. So apektado talaga ang kanilang pagbibigay ng mga painakay sa atin. So dahil nung mga nakaraang buwan na maganda ang ating panahon, medyo may ulan tapos hindi masyadong mainit. So marami talaga na produce ko ng mga painakay. Unlike ngayon na nakaranas sila ng sobrang init, so medyo bumaba po ang rate ng mga painakay nila na ibigay sa akin. And then nakapagbigay naman sila sa akin ng mga itlog, kaso lang marami talaga yung infertile. At saka medyo konti lang yung napoproduce nila mga sisiw na pwede nating ma-harvest. So dito naman sa cobalt blue ko at saka yellow hen na parakeets budgerigar, so ayan, bumaba na po ang kanilang 2 painakay. Nag-start na po na tumikim ng pagkain. Saka dito naman sa African lovebird ko mga kabakyard, naghahakot na po sila ng nesting material. So isa po itong sinyalis na naghahanda sila sa pwede nilang maitlogan na area. So dito sa gilid, ito yung wild type ko na cock. Tsaka dito naman sa baba, ito yung bayo ko na pelback hago. So bago tayo magtapos sa video natin ngayon mga kabakyard, gusto ko lang pasalamatan ng lahat ng nag-subscribe, nanood, at nag-comment sa aking mga videos na ina-upload. So maraming salamat sa suporta ninyo dahil umabot na tayo ng 1,290 subscribers. So kung hindi dahil sa inyo mga kabakyard, hindi tayo umangat ng ganito sa ating mga subscribers. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ask ako ng malaking favor sa inyo. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So ang goal ko nga pala mga kabakyard, bago tayo mag-end sa year 2024 is makaabot na tayo ng 2,000 subscribers. So samahan nyo ako mga kabakyard na umabot tayo ng ganyang subscribers sa ating munting channel. At saka samahan nyo ako sa aking mga alaga dito sa bahay. So dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.